Napanood na ba ng lahat ang bagong balahibong pusa na gawa naman ngayon ng paborito nating Viva Max? Na kung natatandaan nyo pa ng mga tito ninyo noon ay unang pinalabas ang balahibong pusa noong taon pang 2001 na pinagbibidahan ng nag-iisang pantasya ng bayan. Kanino kaya kayo mas nabuglian? Ang original na Sara o sa bagong Sara ngayon ng Viva Max? Ang balahibong pusa noong 2001 ay pinagbidahan ng nag-iisang Joyce Jimenez. Gumanap bilang si Sara na isang estudyante, ulila na sa ama at tangina na lamang ang kasama. Ngayong 2025 naman, ang Sara na ating nakagiliwan noon, ngayon ay bubuhayin at gagampanan naman ni Margaret Diaz na ito pa nga ang kauna-unahan niyang pagsabak sa mundo ng Viva Max. Si Elizabeth Oropesa naman bilang si Aling Bibian ang gumanap noon bilang ina ni Sara. Ngayon ay gaganapin naman ito ni Ida Manzano na kung hindi kayo pamilyar sa kanya ay pakitanong nyo na lang siya sa mga tito nyo. Ganoon pa rin ang role, walang nagbago, 8 taong byuda, may negosyong karinderya, walang ibang hinangad kundi lumigaya si Sara at syempre hangad ring mapaligaya ang sarili kaya gustong mag-asawang muli. Kaya dito naman papasok ang negosyante at may-ari ng isang talyer na si Michael na ginanap noon ni Julio Diaz at ngayon ay gagampanan naman ng nag-iisang Mark Anthony Fernandez. Halos pareho lang sila ng estado ni Aling Vivian, biyudo rin kasi ito at mayroon ding nag-iisang anak na dalaga. At ang anak niyang ito ay si Becky, sosyalera, playgirl, tapos disco girl pa. Ginanap ito noon ng nag-iisang Rica Peralejo at ngayon ay gagampanan naman ni Christine Bermas, ang bida noon sa Scorpio Nights 3. At ang pinakamaswerte naman ng role sa lahat ay itong si Jay Manalo bilang si Nick. Ang tamang gwapo lang na mekaniko, ang Nick na matinik noon sa chicks, ngayon ay gagampanan naman ito ni Ethan Rosales. Ang mekanikong nagpapatibok sa puso ni Sara at ang mekaniko ring pinakamahusay sa talyer ni Michael. Bukod sa husay magkumpuni, mahusay din itong gumawa ng milagro. Dahil bukod sa makina ni Sara ay may isa pa itong makina na inaasikaso at ito ay walang iba kundi ang kaisa-isang anak ng kanyang amo. Kaya ano kaibigan, mas bet mo ba ang ngayon? O wala pa ring makakatalo sa original na kwento nito noon? Lapag mo na sa baba kaibigan ang iyong suhestyon at pag-usapan natin yan ng maayos sa comment section.